Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw pong muli. Nagbabalik hong muli ang Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito, dito sa aking video, ay ating pag-usapan ho itong Senator-elect na si Senator Lito Lapid. Siya ho ay kabilang sa 12 na nanalo ho itong nagdaang eleksyon, May 12, 2025. At siya ho ay nakakuha ng botong 13,394,102. So napakalaki ho ng kanyang nakuhang boto. At marahil ay marami ho ang nagtataka kung bakit ito hong si Senator Lito Lapid ay lagi hong nananalo, despite ho na meron ho mga ilang Pilipino na nilalait ang o mababa ang pagtingin sa kanya. Subalit marami ho nagtataka na bakit ho siya ay laging nananalo sa halalan ho ng senador. At kung titingnan ho natin, napakarami ho ang malalakas na kandidato ho nung nagdaang eleksyon na mga senador ho ang hindi nakapasok sa Magic 12. Subalit marahil ay karamihan ho ay nagtataka bakit itong si Senator Lito Lapid ay mahal ng mga Pilipino at talaga namang panalo po siya lagi kapag siya ay tumatakbo ng senador. So yan ho ang ating alamin kung bakit. Ako ho nangalap ng impormasyon at ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga bagay ho na siguro ito yung mga bagay kung bakit malakas pa rin po itong si Senator Lito Lapid sa sambayan ng Pilipino, kung kaya't siya ho ay napabilang sa Magic 12 nitong nagdaang halalan 2025. Nagbabalik po muli ang Eric's Vlog at ito ho, alamin ho natin ang mga bagay-bagay ho tungkol ho sa ating bidang senador na si Senator Lito Lapid, ang paborito ho ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung bakit lagi ho siyang nananalo ho sa halalan sa tuwing tumatakbo ho siyang senador. So ito ho, umpisahan ho natin, wag na ho nating pagtagalin. Ang tunay hong pangalan ni Senator Lito Lapid ay Manuel Lito Mercado Lapid. So siya ho ay Pilipino actor, director at ngayon ho ay politician. Ang pagkakaalam ko ho, itong si Senator Lito Lapid ay kabilang pa rin ho sa teleserye ng probinsyano ho sa ABS-CBN at siya ho ay isa ding karakter ho doon sa teleserye na yon. Si Senator Lito Lapid ho ay pinanganak noong October 25, 1955. Siya ho ay pinanganak sa lugar ho ng Porac, Pampanga. So siya ho ay lehitimong taga Pampanga ho, itong si Senator Lito Lapid. Si Senator Lito Lapid ho ay nagtapos ng elementarya sa Porac Central School at natapos ho ang kanyang secondary sa St. Catherine's Academy sa Porac pa rin po, at hindi na ho siya nagtuloy ng tertiary dahil ho itinuloy niya ho ang kanyang career ho sa pag-arte. Si Senator Lito Lapid ho ay pumasok sa film industry bilang stuntman ho at kalaunan ho ay naging aktor. Siya ho ay pamangkin ni Jess Lapid at siya ho ay pinsan naman ni Jess Lapid Jr. Tungkol naman ho sa political career ni Senator Lito Lapid, nag-umpisa ho siyang pumasok sa politika noong 1992 nung lumaban ho siya na Vice Governor ng Pampanga, at noong 1992 ho ay natalo niya ang incumbent Vice Governor na si Shelo Macapagal Salgado. Noong 1995 ho ay lumaban naman siya bilang gobernador ng Pampanga at natalo niya ho si Governor Bren Giao, at sa pangyayari hong yon ay sinuportahan ho siya ng dating presidente ho na si Corazon Aquino doon ho sa kanyang kandidatura.
At noon naman ho nga 1998 ay muli ho siyang nanalong gobernador ng Pampanga sa ikalawang pagkakataon. At ganun din ho noong 2001 sa kanyang ikatlong termino, siya din ho ay nanalo bilang gobernador ng Pampanga. So lumalabas ho na siya ay nakatatlong termino ho bilang gobernador ng lalawigan ho ng Pampanga. Pagsapit ho ng taong 2004 ay unang nagdesisyon itong si Senator Lito Lapid na tatakbo sana ng mayor ng Angeles City, subalit nag-iba ho ang kanyang plano at siya ho ay nag-decide na tumakbo ng senador noong 2004. At ang resulta ho noong 2004 nung lumaban ho siyang senador, si Senator Lito Lapid ho ay nanalo at siya ho ay nasa ranking na pang-11. So, wagi ho siya noong 2004 as Senator of the Philippines. At noon ho kanyang termino ho bilang senador, siya ho ay nagpasya na lumaban na mayor ho sa Makati City at dyan ho ay nakalaban niya ang dating Vice Presidente ho na si Jejomar Binay na noong mga panahong yon ay mayor ho si Jejomar Binay ng Makati City. So balit hindi ho nanalo at pinalad itong si Senator Lito Lapid, kaya ang nangyari ho ay bumalik siya sa posisyon ho ng pagka-senador. Pagsapit ho ng taong 2010 ay muling tumakbo ho itong si Senator Lito Lapid as senator at sa ikalawang pagkakataon ho ay siya ay nanalong muli at siya ho ay 11th placer pa rin po, katulad ho ng dating tumakbo siya noong 2004. At noon naman ho 2016 siya ho ay lumaban ng mayor sa Angeles City, subalit ho natalo siya ni Mayor Edgardo Pamintuan. Pagkatapos naman ho ng kanyang pagkatalo sa pagtakbo ho ng mayor sa Angeles City, siya ho ay tumakbong muli sa senador o sa Senate ho at lumabas ho dyan ay panalo ho siya. At sa pagkakataon ho yan, siya ho ay pang-7 sa overall ranking ho ng mga nanalong senador. At ito hong nagdaang eleksyon, May 12, 2025, siya ho ay nagpasyang bumalik uli sa Senate at siya ho ay nanalong muli. At sa ikatlong pagkakataon ho ay siya ay nagpang-11 ho sa overall ranking ng mga 12 senador ho na nanalo. Napansin ho natin na lagi hong pang-11 ho itong si Senator Lito Lapid sa tatlong pagkakataon ho na siya ay lumaban ng senador, maliban lang ho noong 2019 na siya ay pang-7. Base po sa aking pagkasaliksik ay ipapakita ho natin yung mga batas ho na siya ang may akda at yung iba naman ho ay siya ay kasama ho sa paggawa ho ng batas doon ho sa mataas na kapulungan sa Senate of the Philippines. So ang isa ho dyan sa batas ho na siya ay principal author ho ng batas na ito ho yung tinatawag na Pre-Legal Assistance Act of 2010, Republic Act number 9999. Ito hong batas na to ay nagbibigay ng libreng assistance ho sa mga indigent Filipinos. At ito hong batas na ito ay napakinabangan ho ng sambayanang Pilipino. Ang isa pa hong mahalagang batas ho na ipinasa niya na siya ho ang principal author ay ito hong tinatawag na Biometrics Law, Republic Act number 10367. Itong batas ho na ito ay nagbibigay ho ng mandato na gumamit ho ng biometrics sa voter registration ho para masigurado ho ang integridad ng proseso ho ng halalan. So si Senator Lapid ho ang principal author ho ng biometrics law na ito. Ang ikatlo ho sa talagang nakikinabang ho ang sambayan ng Pilipino na batas ho na kung saan principal author ho itong Senator Lito Lapid ay ito hong Expanded Senior Citizens Act of 2010, Republic Act number 10645. So siya ho ang principal author dyan at ito ho nga batas na ito ay nagpapalawak ho ng coverage ng
Senior Citizen Act sa pagbigay ho ng additional benefits at privileges ho sa lahat ho ng senior citizen sa Pilipinas. Ang isa pa pong batas na kung saan ho ay kasama siya sa paggawa ho ng batas na ito ay ito ho yung tinatawag na Foundling Recognition and Protection Act, Republic Act number 11767. So itong batas ho nito ay nagbibigay ng legal ho na pagkilala at protection ho sa mga inabandona ho na mga bata para ho ma-ensure ang kanilang karapatan ho. So Senator ho Lito Lapid dito ay co-authored ho ng batas ho na ito. Ito ho ang Republic Act number 11767 o yung tinatawag na Foundling Recognition and Protection Act. Ang ikalimahong batas na kung saan ho ay kasama ho siya sa pag-establish ho ng batas na ito ay itong Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act. So this bill aims to establish programs promoting mental health and well-being in basic education institutions. So kabilang din po diyan si Senator Lito Lapid sa paggawa po ng batas na yan. Ang isa pa hong batas kung saan principal author ho itong si Senator Lito Lapid ay ito hong Philippine Indigenous and Traditional Writing System Act, Senate Bill number 1680. So ito hong bill ho na ito ay nagbibigay protection ho at nagpipreserve sa mga traditional writing ho ng mga indigenous Filipinos gaya ho ng baybayin at ito ho ay para din maisama sa curriculum. So ito hong si Senator Lapid ang principal author din ho na ito. Ang isa pa ho sa batas na kung saan principal author ho itong si Senator Lito Lapid ay ito hong Senate Bill number 1751. Ito ho yung tinatawag na National Legal Knowledge and Assistance System Act. This proposed bill aims to create an online legal knowledge and assistance system accessible nationwide, providing legal information and resources to the public. So yan ho ang isa pa na batas ho na naipasa ni Senator Lito Lapid. Ang isa pa hong batas kung saan ho kasama tong si Senator Lito Lapid ay ito hong batas ho na nilikha ho ni Senator Francis Cordero. So kabilang ho silang dalawa sa gumawa ho nito na kung saan ho ay nagbibigay ho sila ng tax deduction sa mga abogado at sa mga law firm ho dun ho sa pagbibigay ng pre-legal services ho sa mga indigent clients na mga Pilipino. At ito ho yung tinatawag na Legal Assistance to the Poor Act of 2010 at ito ho ay Senate Bill 2361. Ito pong Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises ay kabilang ho si Senator Lito Lapid na nag-akda ng batas ho na ito na kung saan ho ay nagbibigay ho ng programa at training para ho sa entrepreneurship and skills development for labor aiming to raise government efficiency and effectiveness in assisting ho yung mga micro, small and medium enterprises. So si Senator Lito Lapid ho ay kabilang ho dito sa Magna Carta for MSME. At tungkol naman ho sa usapin ho ng medisina, itong Cheaper Medicines Law ay co-author din ho itong si Senator Lito Lapid na kung saan ho the consolidated bill that became the Cheaper Medicines Law which aim to reduce the prices of essential medicines in the country. So ito ho ay layo na mabawasan ang presyo ho ng mga essential medicine sa Pilipinas. So ito ho yung Cheaper Medicines Law. So si Senator Lito Lapid ho ay co-authored ng bill ho na ito. Ang isa pa po na kung saan ho itong si Senator Lito Lapid ho ang principal author ay ito hong ARNIS as National Martial Arts Sport. So dito ho ay ang batas na ito ay tungkol ho sa pag-declare ng ARNIS na pangunahin o national martial art at sports ho ng bansang Pilipinas. So yan ho yung ARNIS as National Martial Arts Sports na ang principal author ho ay itong si Senator Lito Lapid. Ayon ho sa aking nasagap pa na impormasyon, sinasabi ho ng mga dalubhasa na ito daw ho mga legislative efforts ho
na ginawa ni Senator Lapid ay ito ho yung commitment dun ho sa social justice, education, healthcare, and cultural preservation. So yun hong mga ginawa ho niyang yun ay napakalaki ho ng impact at tulong ho sa various sectors sa Philippine society. So marahil ho yan ang mga naging batayan ho kung bakit itong si Senator Lito Lapid ay nakapasok pa rin ho sa Magic 12 nitong nagdaang election. At sa nakaraan ho nga eleksyon na May 12, 2025, nagwagi hong muli itong si Senator Lito Lapid at siya ho ay nasa number 11 sa ikatlong pagkakataon at nakakuha ho siya ng mahigit 13 milyong boto sa mga Pilipino. Kaya siya hong muli ay nagwagi sa ika-4 na pagkakataon. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog tungkol ho dito sa new elected senator ho, itong si Senator Lito Lapid. Isang mapagpalang araw ho sa inyong muli and salamat po sa panonood.